Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. Hilin at manawagan kay Kristo upang si Julian, kapatid natin na yumao, pagkalaban niya ng awat kalinga. Panginoong Kristo, sa paghain mo na yung buhay para sa lahat, pinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoong Kristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakikiisa ka sa aming habang kalagayan. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoong Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawanawa ng Panginoong Kristo, si Julian, kapatid natin na yumao. Patawaran ang kanyang mga kasalanan, patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Julian na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo tayo. Yan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugon. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Sabik ka rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Tugon. Sabik ka rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Tugon. Sabik ka rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Tugon. Sabik ka rin Aking aking buhay buhay sa Diyos na nabubuhay. Aleluya, aleluya, mabubuhay kailanman ang manalig sa inirang na manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Opo po sumandali. Sa inyong lahat, lalo tigit sa pamilya Pacheco, taos pusong pakikiramay at panalangin ang nais ko pong paabot sa inyong lahat. Hindi naman ito yung una lang nating pagkikita. Mahaba-habang panahon, simula po nung 1995. Sa Kristan pa lang po ako ni Father Roman. Nung na-assign siya ng Punturin. So, at the same time,
Noon din siya pumasok ng noon din siya na-assign ng Punturin. At noon ako pumasok ng seminaryo. So mahaba-habang panahon, kaya si Tatay Julian ay hindi ko lang ngayon nakita, kundi na nakita ko sa maraming pagkakataon at 2 beses ko pong napahira ng banal-langis. Yung ginagawa po, isa sa sakramento, yung pagpapahid ng banal-langis sa isang may sakit o may karamdaman. At hindi naman na pray-over ko po nung naghiling mas ako sa Punturin, sa parokya po ni Father Roman. And talagang ganon, walang permanente. Dito sa daigdig, ang tanging permanente ang Diyos na lumikha sa atin, na siya nating uuwian, na ngayon ay kapiling na ng ating minamahal na si Tatay Julian. So siya hindi na natin kapiling, pero siya kapiling na ng dakilang lumikha. Malungkot, masakit, mabigat, tanggapin, lalo tigit sa mga mahal sa buhay, kina Tadi, kina Marga, sa buong pamilya. Kaya lang wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun yung kinatatakutan natin kadalasan, yung kamatayan. Sapagkat yung pagdating ng kamatayan bigla. Kamukha po ng isang pari, si Father Dexter, na nakikita ko pong nagmimisa sa Nazareno, sa Quiapo, sa Veritas, sa Radio Veritas, sa TV. At mukhang marami siyang fans, inatake sa puso, bigla. Bata pa, hindi natin sukat akalain. Ganun kabilis yung buhay. Pero kay Tatay Julian, 79 is more than enough. Napakalaking biyaya po dahil alam nyo bang paikli ang buhay ng tao. Sa mga medyo nag-aaral po pinag-aaralan yung statistic ng buhay ng tao, parang out of 100 people, 8 na lang yung lalagpas ng 65 at present time. Kaya kung ikaw ay sumobra sa 65, napaka-bless mo dahil nakatanggap ka ng napakalaking biyaya mula sa Diyos na na-extend yung buhay mo. Lalo na kung inabot ni 79 kamukha ni Tatay Julian. So, kung yung lifespan ng buhay ng tao ay sa bawat isang daang tao sa buong daigdig, 8 na lang yung lumalagpas ng 65. Could you imagine yung na-outlive niya na 92 out of 100? So, hindi biro, hindi ba? Kaya, syempre, talagang time will come, life will end, yung buhay natin ay magwawakas. So, nire-ready din natin yung ating sarili sa ganyang pagkakataon na sasapit ang kamatayan. Pero sa likod ng kamatayan nito, yung everlasting, yung pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. So yun yung panalangin po natin para kay Tatay Julian sa pagkakataong ito. Ngayon siya kapiling na ng dakilang lumikha, kumukha ng binanggit ko, hindi na natin siya kapiling. Pero siya ngayon ay maligaya na, payapa na, at nagkakamit na ng walang hanggang kagalakan sa piling ng dakilang lumikha. Ako po may naging kaibigan sa Obando na hindi makamove on sa pagkamatay ng kanilang tatay. So, mag 1 year na po. Pero until today, every week nasa sementeryo at nagsiselfie dun sa harap ng lapida. And makikita mo sa mga posting sa Facebook, parang seemingly hindi sila maka-get over. Sabi ko, sayang ang buhay. Kasi may sarili kayong buhay. Your life must go on. So, kinakailangan nyo ituloy yung sarili nyong buhay. Yung sa inyong tatay ay natapos na yung kanyang paglalakbay, pero may sarili kayong paglalakbay na dapat nyong pagtuunan ng atensyon at pansin. Siguro nauna yung tatay ninyo sapagkat yun yung minarapat ng Diyos dahil meron kayong una, tagapagdasal at mas makikita ng Diyos na kayo ay mas makapagsisimula
nang nauna siya kaysa yung kayo yung nauna at siya yung nahuli. Hindi ho ba't yung mga byudo hirap na hirap alam niyo na sa buhay, yung sa pag-aayos sa sarili, pag-aasikaso. Mas malungkutin po ang nabibyudo kaysa sa nabibiyuda. Kasi ang nabibiyuda matiisin hindi ba? Kaya niyang maging matiisin na 20 years nang patay yung kanyang asawa buhay pa siya at patuloy na lumalaban sa buhay. Pero yung mga nabibyudo po hindi ganon. Hindi ho ba? Kaya nga kung minsan yung biruan po wala pang 40 days humahanap na agad ng kapalit. Minsan nga hindi na pala inabot yung 40 days. Buhay pa yung asawa meron na rin kapalit. So hindi natin alam, di ba? Nauna ho ang lalaki. Siguro nakadesign po yan Hindi natin alam. Kasi alam ng Diyos na makapagpapatuloy ng buhay yung may iwan yung asawa, may iwan yung mga anak, kaysa makita nung tatay na mauuna yung kanyang anak at makikita niyang mauuna yung kanyang may bahay, yung kanyang kabiyak, yung kanyang asawa. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban yung pagkawala ng Tatay Julian. Ipasa Diyos natin, sabi nga, ipasa Diyos natin ang lahat. Ang Diyos ang nagde-design ng buhay Hindi natin kayang arukin kung ano ba yung kaisipan ng Diyos. Bagkus, tatanggapin lang natin ang buong pananalig at pananampalataya kung ano man yung pangarap ng Diyos para kay Tatay Julian, na ngayon siya'y bigyan na ng buhay na walang hanggan. Ito pong taong 2020, napaka-makasaysayan yan sa atin, di ba? Dahil yung pagdating ng COVID-19. Pero personally po sa akin, yan yung panahon na hinandle ko po yung relocation ng mga nasasakupan ko po sa dati ko pong parokya sa Binuangan, sa Obando. Sapagkat yung more than 367 na pamilya ay na-relocate sapagkat doon itatayo yung Bulacan Airport sa Taliptip, 6 na barangay. So could you imagine, dati minimisahan ko sila, tapos nakikita ko yung buhay nila, nakikita ko yung kanilang mga tahanan, pero ngayon wala na. Hindi ko na sila nasasakupan, nalipat na sila ng iba't ibang lugar, and sila hindi ko na alam kung nasaan na. Yung iba tumatawag sa akin at nagpapabless ng bahay, pero bilang na bilang. Out of more than 300 na pamilya, siguro yung nag-blessan kong bahay less than 20. So, ibig sabihin, yung more than 300, hindi ko na alam kung saan sila napunta. Magkakasama kami for a year, pero hindi natapos yung termino ko sa Binuangan, na-relocate sila at nawala na. So nakita nyo, talagang yung pacing ng buhay ay hindi natin na hawak Ang tanging hawak niyan ay ang dakilang lumikha. Parang now you see me, now you don't. Ngayon, nagkikita-kita tayo, pero bukas, hindi natin alam, baka tayo naman. Ang mahalaga ay bago tayo nawala, nakapag-create o nakapag-build tayo ng magandang alaala. Kasi yan yung ite-treasure natin as time goes by, na alam natin siya wala na at hahanap tayo ng lakas upang makapag-move on at makapagpatuloy sa buhay. Ano ba yung mga magagandang alaalang kanyang iniiwan? So we try to recall. Babalikan natin yung kanyang mga payo, yung kanyang mga habilin, yung kanyang mga sinasabi way back. Siguro dati very significant yung mga bagay na yan, walang dating, walang kwenta sa atin. Pero ngayon lahat ng yan, yung kanyang mga binigkas, sinabi, lahat ng yan ay magiging makabuluhan ngayong siya wala na. So, wala pong nasayang para kay Tatay Julian, sapagkat ginawa naman niyang yung kanyang buhay ay makahulugan.
naglingkod, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi naglingkod sa ating simbahan. Naglingkod sa kapwa at sa huli, ipinakita niya yung tunay na kahulugan ng pagiging mababang loob. Ano ba ibig sabihin ng pinakita ni Tatay Julian? Base po sa pagkakilala ko sa kanya at yung natatandaan ko sa kanya, kasi yun po yung sinasabi ko, hindi ba yung we try to recall now, ano ba yung mga magagandang bagay na maalala natin sa kanya. Yung bang may sinabi po siya sa akin dati, yung bang sa kababaang loob, yung bang everything comes from God, lahat galing sa Diyos. Yung talento natin, kakayanan natin, pera, kung may sasakyan, bahay, even yung asawa, mga anak, apo, lahat ng yan galing sa Diyos. Hindi galing sa ating sarili. So, yun yung maganda. Yung bago tayo mawala sa daigdig, yung tayo ay kikilalanin natin na galing tayo sa Diyos, kaya siya din yung ating uuwian. So, marunong kumilala ang Tatay Julian sa Diyos, kaya ngayon sila'y magkasama na sa kalangitan. Tumayo tayo. Halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyo muli anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ulitin natin. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Noong binyagan ng ating kapatid na si Julian, sa kanya ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Dalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, Kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ama naming mapagkalinga, pagkalumas sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo, muling pagkabuhay sa piling mo, kasama na iyo ang dapat ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Pagpinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong samay niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Tatay Julian, niluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom yung mawayang anak na siyang nilitis na may habag. Pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan na pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan, loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak. Na kamatayan lilipas, dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Hinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa mapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinubot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak at nalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin si Julian na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na. Naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginipating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirhang Maria ni Inanang Diyos ni San Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin o pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sumbahin ang ngalan mo. Makas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulad sa puso at iliyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kaparihan ng pakilanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang nibang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayin niya rin. Bigayan kayo kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalaman sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong lahat ng yahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, daw paparapat dapat na patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang gagaling.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lagak na inak sa amin ng pabawang pagsasalo sa banal na piging, pagkaloob mong sa Tatay Julian makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ako mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkukulan natin si Julian, muling pamaalam, pahirap natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, umasa tayo magkikita-kita muli sa piling na Jesus. Noon wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi namamayani, lubos sa ligaya, buhay na walang hanggan. Ang ating itutugon ng giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang piling namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Marangal mga banal lahat ng nasa kalangitan, halika kayo at samahan. Ang piling namin pumanaw sa piling ng poong Si mahal. Kristo mag-aakay sa kondong ng Abraham upang lahat ay mumulay. Ang piling namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal na abili namin sa iyo, sa Tatay Juliano, pumanaw na sa daigdig na ito. Pagkalaban mo siya ng pamahingat kapayapaan at naway lagi mo siyang dudulutan ng iyong tuwa at kagalakan. Patawaran mo na sana kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at ng kanyang kahinaan. Manatili naman siyang maligaya sa iyong piling kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bagay ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sa sumasi. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Paalam sa iyo, Julian, kapatid namin na pumanaw, sa piling kanawa ng pong kapal, pagpapala ng Diyos baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit namin nauuna tayo rin magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Ayan ako. Pwede pa ako? Pwede. Ako daw. Ikaw na mo. Samayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ay, gramay po.